What's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong pag-uusapang video ngayon. Ito po ay nagbula kay Philippines Trending News at ito ay pinamagatang kakapasok lang buong mundo, umalarma. PBBM, Amerika, Vietnam, nasa Pinas na. WPS, pinasok, China, umatras na. Ayan ito naman pag-usapan natin ngayon, no? Siyempre, importante rin na nag-update din tayo dito kahit papaano. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Philippines Trending News at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagnanais nitong maging no-bully zone ang lahat ng mga paaralan sa ating bansa. Sa pagdalo nito sa Basic Education Report, sinabi ng Chief Executive na gusto niyang maging ligtas na lugar sa lahat ang mga paaralan, lalo na sa mga bata. Kaugnay nito inihayag ni Pangulong Marcos na may ilang safeguards ang nakaposisyon upang makamit ang isang pagiging no-bully zone sa mga paaralan. Nariyan aniya. Dapat talaga mawala yung mga bully na yan. Dahil tutusin yan dyan, maraming napapahamak na mga bata. Kawawa naman yung mga estudyante na matitino na binubuli ng ibang estudyante na walang ya. No? Tapos kapag pinatulan sila ng matinong estudyante, sila pa yung galit, tapos ginagawa nila ng masama. Diba? Tama lang yan. Tama lang yung desisyon na yan. Yung no bully zone. Dapat lang. Ang mga Learner Rights and Protection Office at Telesafe Hotline at ang Children Protection Committees. Bukod sa pagdanais na maging bully-free ang mga paaralan sa bansa, nais din ng punong ehekutibo na mapalakas ang health centers sa mga eskwelahan na dito ay hinikayat ang Department of Health na makipag-ugnayan sa Department of Education para sa networking ng school-based health facilities at mga dental clinics. Formal nang ibinigay ng Philippine Navy ang command ng Multinational Counter-Piracy Task Force sa Brazilian Navy. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na ibinalik ni Captain Mateo Carrido ang kanyang mga tungkulin at responsibilidad bilang commander ng Combined Task Force 151 kay Rear Admiral Bras de Sousa ng Brazil sa simpleng seremonya sa base ng United States Navy sa Manama, Bahrain. Kinuha ni Carrido at 6 pang opisyal ng Philippine Navy ang command ng naturang Combined Task Force 151 mula sa Republic of Korea Navy noong August 21 noong nakaraang taon. Ang Combined Task Force 151 ay isa sa 5 operational task force na isang multinational naval partnership ng 39 na mga bansa. Ito ay nagtataguyod ng seguridad, katatagan at kasaganaan sa humigit kumulang 3.2 million square miles ng international waters na sumasaklaw sa ilan sa pinakamahalagang shipping lanes sa buong mundo. Ang Deputy Commander na si Commodore Mark Anderson ng United Kingdom Royal Navy na nanguna sa turnover rights ay kinilala at pinuri naman ang mga nagawa ng Philippine Navy-led Combined Task Force 151 na ang panunungkulan ay minarkahan ng mga tagumpay at natitirang kontribusyon sa Combined Maritime Forces. Ipinahayag din ng opisyal ang kanyang pagtitiwala na ang papasok na Brazilian Navy na pinamumunuan ng Combined Task Force 151 ay makakatulong ng malaki sa pagsasakatuparan ng misyon ng Combined Maritime Forces. Sa ibang balita naman, umapila si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian sa mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas na sundin ang guidance o gabay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa halip na sa sinumang opisyal. May kinalaman daw yan sa pagtugon ng mga issue sa West Philippine Sea. Ginawa ng Chinese envoy ang naturang apila kasabay na rin ng paglulunsad ng Manila Chinese Visa Application Service Center doon sa lungsod ng Makati. Ito ay matapos na sabihin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi umano ganap na mabubuo ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa pangangasiwa sa pagkakaiba ng dalawang bansa maliban na lamang kung kikilalanin ng China ang 2016 Permanent Court of Arbitration ruling na pumapabor sa Pilipinas. Punto pa ng Chinese official, kailangan umanong sumunod ng Pilipinas sa napag-usapan sa pagitan nila ng China sa katatapos lamang na bilateral consultation mechanism, kung saan kapwa nga nagkasundo ang dalawang panig na pangasiwaan ang maritime dispute sa pamamagitan ng isang friendly consultations at komunikasyon. Nanindigan din ito na kailangan daw mag-meet halfway ang China at Pilipinas para resolbahin ang territorial dispute sa diplomatikong pamamaraan at pakupain ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Vietnam makikipagsanib Yes, puwersa na nga ba sa Pilipinas para Aba. labanan ang China? Ito nga mga sangkay, no? Pero sa akin, no, Vietnam, no? Pero para sa akin, nakakatuwa, no, ganyan na yung Vietnam. Pero dati, no, talagang kalaban talaga yung Vietnam. Napapanood ko sa mga pelikula yan, eh, no? Yung Vietnam talaga, sinusugod ng Amerika. Patuloy po ang usapan tungkol po sa lalo pong pinatindi na sigalot ng Pilipinas against China. At ito nga po ang balita ngayon na bago mga sangkay. Ayon po dito, nagkaroon ng official visit ang isa pong opisyal ng Vietnam. Ito po mga sangkay. Doon po mismo sa Philippine Coast Guard HQ sa Manila. So ano kaya ibig sabihin nito? May kipag-alyansa na ba ang Vietnam sa Pilipinas? Na isa rin po sila na nag-i-invade dyan po sa West Philippine Sea. Ito mga sangkay, para po mas malinaw sa inyong lahat, bago ko po ihatid sa inyo itong balitang ko. Kung titingnan po natin ang mapa dyan sa West Philippine Sea or kung tawagin, South China Sea. Ayan po. Nakikita nyo yung flag na may malaking star? Yan po ay Vietnam. Ang nakikita nyo namang isang pula na may maliit na stars ay China. Okay? So, ngayon mga sangka, ito po, mayroon din po ditong Malaysia, pero kakaunti lamang. Taiwan, mayroon din po. Subalit, ang mayroon po ditong pinakamarami, itong may malaking star, na ang ibig sabihin, yan po yung Vietnam. Okay? Vietnam po yan. Tapos, pangalawang may pinakamarami, walang iba kundi ang China. Pero malayo po ang agwat kumpara po sa Taiwan, kumpara po sa Vietnam. Okay? Ang Pilipinas, bilang mo lang eh. Kakaunti lang po talaga. Yan, nakitang-kita nyo naman yung flag. So, ang Vietnam po ang may pinakamaraming nakuha dyan sa West Philippine Sea. Ganun po sila kalupit. Bakas, no? Diba? Ganyan po sila kaangas, mga sangkay. Nagpang-abot po dyan yung kanilang invasion. Ngayon, ang nakapagtataka, dahil nga po ito, ang report, na bumisita daw po ang isa sa mga opisyal, o kung tawagin ay Standing Deputy Minister of Foreign Affairs ng Vietnam. At eto mga sangkay, panoorin po natin ang balita. The Standing Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Vu, and the Ambassador of Vietnam to the Philippines, Dr. Lai Thai Binh, visited the Philippine Coast Guard office in Manila during the meeting between senior officials of the PCG and the Vietnamese delegation. Ayan po, yan po siya mga sangkay. Dumating dito sa Pilipinas. Discussions revolved around a proposed memorandum of understanding. So, kapag dumating dito sa Pilipinas yan, eh, may ibig sabihin yan, aba. Aims to strengthen the strategic partnership and cooperation between the Philippine Coast Guard and the Vietnam Coast Guard. Cooperation ng dalawang Coast Guard, Pilipinas at Vietnam. So, hindi ko alam paano gagawin yan. Pero, ang Vietnam, para po sa inyong kaalaman, ito po yung hindi mapalagan ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po ang nangyari, ang Vietnam po ang may pinakamaraming nahubkob dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Dahil nga po itong Vietnam, lumalaban talaga sa China. So, ibig sabihin, hindi pumuporma ang China sa mga Vietnam kasi mas malakas pa ang Vietnam sa China. Aba. So, may kinatatakutan din pala yung China kahit papaano. Di ba? Kasi, mas malaki yung nakubkob. Ika nga ni Sangkay, mas malaki ang nakubkob mo. At isa pa, hindi sila makaporma yung China. Hindi makakakubkob ng malaki ang Vietnam dyan. Ang China ay hindi umiilag sa Vietnam. Siyempre, lalabanan ng China yan eh. Parang dito kasi, alam nila na pumapalag yung Vietnam. So, dapat pala dito sa China, yung laging pinapalagan para malaman nila yung kung saan sila lulugar. Di ba? Para lang silang bully. Di ba? Tama yung sinabi sa kanila, parang bully lang kayo eh. Di ba? Kapag kayo alam nyong pumapalag yung tao, hindi nyo na kinukulit. Sige, bahala ka na dyan ka na lang. Doon na ako sa ibang kaya-kaya ko. No? So ngayon, mga sangkay, hindi ko alam ano pa itong cooperation kasi ayun po dito, cooperation ng Vietnam Coast Guard at Philippine Coast Guard. Working towards preserving, promoting, and protecting mutual interests in the Southeast Asian region. The Philippine Coast Guard also conducted a briefing with the Vietnam delegation, providing insights into current cooperation efforts
related to the country and maritime security in the West Philippine Sea. So, very interesting ito mga sangkay. Ayan po Vietnamese official bumisita po sa HQ ng Philippine Coast Guard. Ibig sabihin po, mga sangkay, klaro naman, malinaw naman na tila baga mayroon po silang alyansa ngayon dyan sa West Philippine Sea. Ito, basahin po natin ang balita. The Philippines and Vietnam will sign an agreement to strengthen maritime cooperation. Ayan po agreement to strengthen maritime cooperation between the two countries. Ayan po, sabi po dito, we discussed the proposed memorandum of agreement with the Vietnam Minister of Foreign Affairs, Nguyen, tama ba yung pagkabanggit natin, Minh Vu, during his visit at the PCG HQ this morning. It is more of environmental protection and search and rescue. Yan daw po yung isa sa mga nila in-establish na dapat pagtuunan ng pansin, mga sangkay. Ngayon, yan po ang information lang na lumabas. Pero ang very curious ako, mga sangkay, kasi nga po, kung titingnan po natin yung mapa dito ng karagatang yan, ang Vietnam po may pinakamarami. Abay, pambihira, mga sangkay. Ito nga, napakalapit na nito. Ito, China. Magkatapat ng Pilipinas. So, ang dami pong may claim dito sa West Philippine Sea. Hindi lang po talaga China. So, hindi lang China yung gustong kumubkob dyan sa lugar na yan. Nandiyan yung Vietnam. Tapos tayo din, di ba? Gusto nating kunin din yan. Siyempre, nakaandi dito sa bansa natin yan. Hindi kaya magkaroon ng problema, no? Kung yan yung Vietnam, siyempre, malaki yung nila dyan, sakop nila dyan. No? Kapag itong China is nag-back up na. Pero siguro hindi naman magbabangga yung Vietnam tsaka China, di ba? Ay, hindi naman magbabangga yung Vietnam tsaka Pilipinas. No? Sa tingin nyo mga katunay, no? Ano kaya ang susunod na mangyayari dyan? At ano ang sadya ng mga Vietnamese dito sa atin? Ang Vietnam, yung gobyerno nila. Hindi lang Pilipinas, napakarami. Kaya nga lang, Vietnam ang pinaka number 1 na nakadali po dyan sa West Philippine Sea. So, ang tanong, mga sangkay, eto na ba ang alyansa natatapos sa kalokohan at kahibangan ng China dyan po sa teritoryo natin sa West Philippine Sea? Kasi mabigat po yan, mga sangkay. Vietnam yan Yan po yung hindi po, I know naman, ang China mas mabigat sa Vietnam. Pero ang Vietnam kasi, alam naman po natin na pumapalag po talaga yan, hindi po yan natatakot. Diba nga po, nung Vietnam War, sumuko na lamang po yung Amerika, wala pong nangyari. Hindi po nila natalo yung Vietnam. So until now, ganun po ka-brave itong mga to. Kaya nga po, kung titingnan nyo yung mapa, yung pinagsasasakop po nila dyan sa West Philippine Sea. Tanong ko dito, paano nila gagawin itong alyansa ng Pilipinas at Vietnam, no? Oo, kasi mas malaki pa yung sakop nila dyan Di kaya pag nagkampi yan, sasabihin nila sa susunod, uy, tinulungan namin kayo. Tsaka mas malaki naman sakop namin dyan Baka naman pwedeng bigay nyo na sa amin yan. Biglang gumalong sa Pilipinas, no? Well, kayo ba ay pabor, mga sangkay? Na kahit ang Vietnam marami ang nasakop dito, Pilipinas at Vietnam ay pwedeng magkaalyado o magkakampi laban po sa China? Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Philippines Trending News at syempre natunghayan din natin si Sangkay Janjan. Ayan nga, no? Kayo mga katunay, pabor ba kayo na maging kaalyansa ng Pilipinas ang Vietnam kung sakasakali? Aba. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.